Maupay nga tak na sinirangan Visayas ng syudadan Tacloban. Live kita yan nga nababatian na aton FMR app nga nakikitaan na Facebook pages ng FMR ng PRTV Tacloban. Kaupo riton bugos nga para sa PRTV News Team. Ako Noah Leogoy nga naman nagpapadangat ang mga presko nga magpaso ng mga notisya yan nga oras nga naaton mga laray uluhan. Congressman Martin F.M. Romualdez nakipaghimang raw ang mga senador para nakadalaan nga sona ni President-elect BBM. Appointment ni Vice President-elect Duterte ha DepEd. Gindipinsahan ang mga taga-suporta kontra kritisismo ni Senador Hontiveros. Vice President-elect Sara Duterte naglalao minapsay nga Vice President Transition. Sobra 34,000 nga mga eskwelahan na bugos nga nasod nominado para magpartisipar ha face-to-face classes. Grupuhin mga negosyante at Tacloban. Abuyo na no CCTV, no business permit policy, pero may paghangyo hadli ILG. Popcom, naglalaom ha bago nga administrasyon nga tutukan ang pagduganghan minimum wage agud maatuhan ang kakablasan. Nga naman ito natin mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga naato naman siyahan nga notisya yan nga oras, nakipagimang raw na mga senador, incoming House Speaker ng later 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, agud naman pagingadayan ito nakatalaan nga pagbuhat ang kinakasyahan nga sona ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano itong report ni Don Leandro Chu. Yan nga Hulyo 1 itong formal nga paglingkod ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ha Malacanang. Salitayan na, ginuhuroy mangrawan na itong mga legislative agenda ni BBM ngan ang nakatalaan ni nga State of the Nation Address. Ang meeting ingin pangunahan ni House Majority Floor Leader ngan late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez nga ginuundunghan mayorya nga sunod maging House Speaker. Kasagabay ni Romualdez, didan himang raw in pira nga mga senador ngan ang mga unity team senators. Kaubo ni Senator Migs Zubiri nagungkaraw maging Senate President, pero pagklaro ni Zubiri diri ang Senate Presidency anunod ni rahimang raw. Samtang ang pagkaurusan mga magbaralaod naman ano sa mga tatrabahoon ni Romualdez kundi nagtutuo ini kung nagkakaurusan tanan hapsay nga maiimplementar itong mga programa para han progresibo nga nasod. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Gindepensa naman itong unity man naging appointment ni Vice President-elect Inday Sara Duterte como Secretary itong Department of Education kontra naman itong may ginbabatag ng kritisismo ni Senador Risa Hontiveros. At itong report ni Jay Barion. Indipinsahan ni Danilo Dayang Hirang, National Chairman han BBM Sara Unitin nga diri isyu haira magserbe como Secretary han Department of Education ni Vice President-elect Sara Duterte ha presenting administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini kasunod han panbabatiko sa iya ni incumbent Senator Risa Hontiveros nga diri angay ighatag ang Duterte ang maong posisyon tungod nga diri ini kwalipikado ngan waray kapasidad magkaput na sabing ahensya. Sumalakan Dayang Hirang klaro nga panmimersonal ngan panmumulitikala ini ni Hontiveros ngan pagminusan kapabilidad ni Duterte nga mamunuhan na sabi nga ahensya. What we need in this country is the unity of everybody. Why we are not moving? Because we are divided long time ago. Now why Sara choose the education? I think it's smart. I really do not know what transpired, but the department is very challenging. When we were in Naga before with Paripram, you will see the houses painted by pink. Something is wrong that we have to look at. And education is very important, especially politics of money. If we will not change anything, even how good leader we are, talagang mahirapan. Kasi pag butante yung mga pulubi, di nananalo, di ba? So these are, I hope this will form part of any, what they call this, educational reform, not only in the classroom, but even in the
good manners and the right conduct. Pero halo hini nga panbabatikos no Hontiveros gin kakarawat lagi hapon han irag kampo an magraot nga negatibo nga pulong kontrahan mao nga Vice Presidente. Importante daw hapag kaya na nga mahipakita ang tinuod nga abilidad ni Duterte nga makapagserbe sa iya mga kababayan. Of everybody. So we are banking so much on Marcos and Mayor Sara. And sometimes we glorify those who wants to destroy the institution. That should be changed. All of us should be united for nation building. This country suffered a lot already. Like in your area, you are visited by typhoon almost 20 plus a year. And even how good you are as a farmer, pag tinamakan ng bagyo almost every other month, hirap talaga. That is why you will see the poor people in the countryside. So, everybody should unite. Media, politician, church. There should be no excuses this time with the mandate of Marcos and BBM, Sara Duterte. Manunumduman, una na nga ginpahayag ni Vice President-elect Inday Sara Duterte nga iya tututukan nga pagsisiguruhon nga matatagan hinihin maupay nga edukasyon ang mga kabataan hailorom hini nga departamento. Jay Barion, Arangkada Balita. Di na naman itong mga naglabay ng adlaw in nagpadaring kasaratan itong kampo ni Vice President-elect Inday Sara Duterte para kan outgoing Vice President Leni Robredo. Ago naman pagingadayan itong hapsay nga transition itong Office of the Vice President. Ad itong report ni Sylvia Abadingo. Nag-request si Vice President-elect Sara Duterte kan outgoing Vice President Leni Robredo nga magbuhat iraan in virtual meeting para pagingadayan ang protocols ng polisiya para itong hapsay nga transition. Hapahayag nililuan Mayor Cristina Frasco, spokesperson ni Duterte nga formal na nga nakigkomunikasyon na opisina ng Vice President para hapanuyo naman nga maging maupay itong transition. Ang iya surat in may date nga May 27 nga sulod din pag-arohin kadagmitan nga meeting para pag-istoryahan ang mga importante nga detalye nga may kalabutan ha Office of the Vice President kundi dire personal habot ngan outgoing Vice President ngan incoming Vice President. Panuyo man gud Vice President-elect Inday Sara nga antes naman niya kaptan ang Office of the Vice President in kinahanglan hapsay ngan adahahan ay ngan waray ulang nga transition. Samtang ginbato naman ang irasuratan kampo ni Robredo nga may ada baton nga andam ini makigmeeting ngan batonon nga tanan nga mga pamakiana han incoming Vice President. May pagisumpay itong Office of the Vice President nganday naman nga aksyonan ang mga kaangayan nga aksyon para lang masiguradon hapsay nga transition. Lunes ang bumaton ang kampo ni Robredo ngan ginlalaki panin paglamano kan Duterte hapakadaog niya Vice Presidency. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Hana katala naman nga full implementation naton face-to-face classes sa utro nga pag-abre ton klase ang mga pampublikong eskwelahan nasod. Ginagat yan na ito Department of Education ang mga estudyante nga magpabakuna na kontra COVID-19 agud nga magkamiada proteksyon kontra nga sakit kung sumulod naman nira klase. Ada itong report ni Hansel Cuevas. Hinay-hina nga pag-aabrehan mga eskwelahan parahan face-to-face classes. Ngan plano nga 100% full implementation han tradisyonal nga pagdumarahan klase sunod nga school year. Ginagat yanahan Department of Education ang mga estudyante nga magpabakuna na. Diri man daw mandatory ang pagpapabakuna para mga estudyante nga maatinder han face-to-face classes. In mahugot naman daw nira nga iginsasag dun ini para hakatalwasan han nagpapadayon nga COVID-19 pandemic. Igin patapod ang DepEd nga waray karagpirit nga matatabo para han COVID-19 vaccination. Tanan daw in madepende ha pagtugot han mga kag-anak sugan man mismo han estudyante. Agud naman daw liwat nga maagat pa ang mga kag-anak nga pabakunahan ang ira mga anak. Padayon ang kampanyahan DepEd ha koordinasyon han Department of Health kasumpay ha inungod nga mga impormasyon hiunong han bakuna ngan mga benepisyo nga makukuha tikang dinhi. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Masunod! Grupo yung mga negosyante at takluban. Abuyo na no CCTV, no business permit policy. Pero may paghangyuhad DILG. Bantayi! Ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita.
Hapag padayon naman na naton mga balita, sobra 34,000 nga mga eskwelahan na bugos nga nasod ang nominado na para magpartisipar kung face-to-face classes. Pero gindo na itong DepEd nga kinahanglan lagi hapon ang mga ini nga magsunod itong COVID-19 health protocol kung matugutan man. Ano itong report ni Jay Barion. Maabot sa sobra 34,000 nga mga eskwelahan bugos nga nasod ang nominado nga hulos na nga makapagpartisiparahan face-to-face classes. Basa sa Department of Education, ha 34,238 nga mga eskwelahan, 33,000 dinhi intikang ha mga pampubliko nga mga eskwelahan, samtang ang nasasalin intikang naman ha mga pribado nga mga eskwelahan. Igin pahayag han DepEd nga ada na 73.28% na ang kabugusan nga ihaphan mga pampubliko nga eskwelahan na Pilipinas, inominado na ang magdumarahan face-to-face classes sabot nga han pandemya. Pero ginklaro hini nga kinahanglan maida clearance o katugutan tikang habuatan panlawas ngan sugad man katugutan tikang hamakaganak antis mga rawatin mga estudyante. Nalauman DepEd nga hulos na nga mahipapatuman tanan nga mga eskwelahan bugos nga nasud an makikiusahan implementasyon han face-to-face classes sa masunod nga academic year, pero nakadepende lagi hapon ini ha mga eskwelahan, LGUs, estado han lugar ngan assessment han DOH. Manunumduman nga din na sinarangan Visayas in haros damo na nga mga public schools ang nag-abring nga nagpartisipar na han limited in-person classes. Jay Barion, Arangkada Balita. Samtang ato naman iba pang notisya, suportado naman itong grupo ng mga negosyante at Tacloban na naginduduso ng no CCTV, no business permit policy itong gobyerno. Pero may na naman kang yuwa na DILG ito nasabi nga grupo. At itong report ni Hansel Cuevas. Abuyon man ang grupohan mga negosyante dinhi sa syudad han Tacloban ha igindudusohan Department of Interior and Local Government nga himuon kumuusa ha mga rekisito ha paglukatin business permit ha local government units an pagpainstalar han mga establishmento hin closed circuit television CCTV cameras. Hangyula naman nira nga diri ini maging pakurian nga diri i-require in bag-o nga CCTV cameras alinsunod ha ginpagawas nga specification san DILG. Sumalakan Kulaygo, Direktor han Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated, kadamaan han mga establishmento ha syudad in nagamit nahin CCTV cameras. Magiging magastos daw kung panliliwanan an mga ini, partikular han mga CCTV nga diri sunod ha standard han ahensya. Sana dere kita pakurian hita DILG and dere hara mag-require talaga hin brand new. If you have an existing, kikitaon nala siguro na inspect nga kung okay na ini for as long as may da niya recording. Amo to important para kung may da mga incident, malak sila kita nga makaka-review. Aminado higo nga dako nga bulig para ha negosyo ang mga CCTV cameras, sugad man ha seguridad ang ira mga empleyado ngan mga customer. Sanglit daw hira mismo ingin siguro nga an naka-instalar nga CCTV system a ira mga tindahan in makakaghatag ha ira han ginbibili nga proteksyon ngan seguridad, labot pa hiton ira mga security guards. Pero diri manggud daw liwat malilikayan nga magkaiba-iba iton specifications, ilabi na adton mga maihan na nagpataod han CCTV system. What will come into place ro at itatong cost, no? Kay may dakita ibang negosyante nga mayakan nga medyo mahal or ano, but nakikita naton nga mas dako it benefit hit may da talaga naka-install nga CCTV ha aton premises. Pero baga nakikita namon nga dere kita makukurian kay majority na taton CCTV nga available ang market. Klaro na. Kumbaga dere na like years ago nga dere mo makaklaro maghusay na gud yan at mga qualities. Hagin pagwas manggod nga statement han DILG ang mga CCTV cameras in kinahanglan nga makasunod ha upgraded guidelines nga iginlatag han gobyerno. May mga CCTV cameras manggod nga diri maupayan audio ngan video quality ngan diri lugod daw nakakabulig nga investigasyon ha partikular nga krimen. Ha memorandum han ahensya ang mga establishmento nga kinahanglan may ada CCTV in mga bangko, pawn shops, shopping malls, supermarket, wet markets, medical facilities, sugadhan mga ospital, klinika ngan laboratorio. I-require gihapon ini ha mga sinihan, teatro, arcades ngan internet cafes ngan iba pa nga mga lugar diin kasagaran na ginkakadto han mga tawo. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita.
Samtang kada panahon naman in mga kalamidad in kinahanglan maida sa dang hibaro itong publiko kaban itong sakto nga pag-atiman o pagtambal labi na haton mga masasamaran. Sanit agod nga mataganin sa dang aram iton ira mga mulupyo ingim pangunahan na iton San Miguel Local Government Unit and usanira nga first aid training seminar. At itong report ni Don Leandro Chu. Diri tanan nga higayon, dayon nga nakakaresponde itong mga rescuers sa taknahin aksidente o hitabo nga diri ginlalauman. Salit dakugod ng butang nga maaramhin mga panguna nga pitad kung may aksidente itong usa nga sibilyan. Inito nakagduso San Miguel Leyte LGU nga pangunahan inusa nga first aid training seminar. Hapir nga mga residente han bungto nga mga empleyado ng LGU ug sugad man mga social workers kan rescuers. Sumalakan Katrina Villegas, MSWDO han bungto, dakon bentaha kon iton tawo may adahibaro first aid. Ininhirain mabaro kung paunan o mag-administer han sinisiring naton nga CPR kaya ang minipit importante para makadugang paano hito na kinabuhi hitaw. So basic manggod niya na naton CPR, rescue breathing, pati nagihaponan aton mga bandages, an aton fractures kung paano ba mag-responde kung may ada mga fracture an aton mga pasyente or dinganian aton mga kabataan in kaso magkaadaman hin aksidente kasuludan aton center. Ngan pati nagihapon ha aton community. Kapartihan training, amon first aid, rescue breathing, ngan cardiopulmonary resuscitation o kung CPR. Hini nga training naglalaom naman ni Villegas nga dakon may bubulig hini haira hibabruana na pagsalbarin kinabuhi. Gini-expect naton nga aton mga child development workers, nga aton mga rescuers is well-equipped na knowledge and skills, kapartihan pag basic life support, nga aton sinisiring nga first aid. Ang aktibidad in piralaha mga nakalatag nga programa yan nga tuigan San Miguel LGU hapag padukwag han bungto. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Usa maging kikita nga rason itong kadamaan nga mga Pilipino haira ka Korea na kinabuhi amoton diri sa dang sweldo nga nakakarawat at trabaho. Sanglit dako itong paglaom itong Population Commission itong bagong administrasyon nga tututukan ini itong pagdugangan minimum wage agon nga maatuhan ang kakablasan. At itong report ni Sylvia Abadingo. Ginabuyunan ang Commission on Population and Development Eastern Visayas nga damo nga mga Pilipino hapagay na ito nagkukuri ngan mas naduruhan pahan umigo ang COVID-19. Inin sumalakan riyan arinto Popcom Information Officer 3. Daramanggod nga kadamuhin mga Pilipino ang nagkawawarayan ng trabaho. Didahan kay tasan ang ihaphan mga kason COVID-19. Daragin didid-an manhira nga makasulod na trabaho. An iba naman inagsirahan irangin tatrabahuan. Usa ini nga dagok ang kahimtang han katawhan darahan pandemya. Pero slowly hapag kaya na nakikita man liwathan ahensya nga may dagliwat mga nabalik nga mga inin na trabahuan naton mga katawhan hinahinay gihapon nga nabalik. So in a way hinahinay kita nga nakaka-recoverhan na tektohan na pandemic. Mahitungod gan Popcom in puro lahir rekomendasyon usa iton ira ginihingitayan na ilabi na haton bagong administrasyon nga magkamay-adahin pagtutok kapag duganghan minimum wage yan mga magtatrabaho. Kay based iton pagkita iton Commission on Population and Development iton minimum wage inindiri akos magbuhi ino sa nga pamilya nga may ada duduha nga anak o tulo nga anak kay kung dapat kung ang pamilya may ada magkasama may duduha nga anak so dapat kirang naduha it magtatrabaho. Kung kikitaon daw ha dato sa Metro Manila may ada 549 pesos nga minimum wage nga diri naman ini naakos para hin pamilya nga may da upat nga miyembro. Sanglit ang rekomendasyon ng Popcom madugangan unta o magkamay-ada diri lang minimum kundi living wage. Karayag sigon hiya iton makakasapar nga tanan nga mga panginahanglanan usa nga pamilya sugay iton pagkaon ha edukasyon mga kinahanglanan pamilya nga mga basic necessities dinya sinarangan Visayas na abot la iton minimum wage ha 325 pesos. Naglalaom naman ang Popcom nga maaprobahan ang ginaaro nga kadugangan nga bayad para makasapar naman iton mga panginahanglanan kada pamilya. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita. Masunod! Pagpatuman ng solid waste segregation, nagpapabilin nga ayat sumalahad DENR. Bantayi ang katukiban.
giban na pagbalikan. Arangkada Balita. Hapagpadayon naman na naton mga notisya, pumapakikiusa pagtigaman ng World AIDS Day in nanawagan na publiko itong mga advocates sa Northern Samar nga makigurusa pag-ato kontra hini nga sakit. Ano itong report ni Jay Barion? Pumapakikiusahan pagtigaman han Philippine International AIDS Celebration 2022. Nagdumarahin AIDS Candlelight Memorial Activity han lokal nga probinsya Northern Samar, haibabaw hall han Kapitolyo han maong lalawigan, ipinaagya pakikipagsumpayan han magkalain-laing nga mga opisinahan maong nga dapit. Ini kumo pagpakita hiton ira hugot nga pagsuportahan panuyuanan han maong nga programa ngan hingyap nga maging AIDS free ana sabi nga dapit. Nabaruan manggod nga tikang hadatos san buhatan panlawasan probinsya nga didhan Marso hini nga tuig ang Northern Samar inakahipati 148 nga mga kaso in HIV/AIDS ngan 46 ang nahisumat nga mga namatay tikang hamao nga sakit, samtang an iba naman inpadayon pa nga gintatambal. Ipinaagyan hugot nga pagipagsumpayan han probinsya nga mga LGUs inagdudumara yan na an ira health office hin detection, ipinaagya free testing, counseling and treatment din abilable na ini han Northern Samar Provincial Hospital HIV/AIDS Treatment Hub. Ginaaghat han mga tag-organisar hining inisyatibo nga makipagkooperar ang mga tao na sabi nga lugar agud malikayan o di man ngani malimitaran naman la ang pagsarang hini nga makaapekto hatag sa panlawas. Jay Barion, Arangkada Balita. Ginkikilala naman itong militar din reyon ang kooperasyon ng mga residente hapag ato kontra itong mga rebelding NPA yan Northern Samar. Initong rason, haninahinin nga pagluyo itong puwersang terorista nga grupo na sabing lugar. Ano itong report ni Sylvia Abadingo. Ang suportahan mga residente ng barangay Northern Samar hapag ato kontra New People's Army kon NPA and dako na ikontribuer han karoyagon ng gobyerno nga undangon ngan puuhon ang kampuhan mga rebelde. Sumalaton Philippine Army's 20th Infantry Battalion nga dako na ibuligan magsumat ang anay miyembro ng NPA. Resultahan pakadiskubrihan mga kasundaluhan han kutangan pakarecoveran di kalibre nga mga pusil. Labot pa hini nakakumbinser pagyapon ang tropahan gobyerno nga bumalin hapiudan gobyerno ng mga NPA nga miyembro. Natatabo man gud ang balyuahin buto Northern Samar. Kumubaton han mga sundalo ha impormasyon nga iginhahatag han barangay. Kabahin na presensyal mga nagpakaarmas nga nagliliniyong-liyong ha barangay Northern Samar. Padayon naman itong validasyon ang gindeklara nga 81 nga tayaw nga mga barangay han Northern Samar nga nalimpyuhan na ha impluwensya han mga NPA. Ini nga mga sudlulon nga bungto awan Las Navas, Katubig, Mapanas, Gamay, Lapinig, Palapag ngan Lawang, Gintag, cleared villages karuyag signon ang mga residente na sabi nga lugar in kinasing-kasing nga sumurrender pero ginlalauman lagi hapon itong army nga may da pa mga nakikitaan nga mga pagprobar hin pagbalik ka NPA pero may tungod nga may da kasundaluhan ngan Trained Citizen Armed Force Geographical Unit ha lugar para mabalansin naman ang mga ini. Basar ha datos may da na bago lang nga sumurrender nga maabot 30 nga mga aktibo nga mga NPA ang nagliliniyong-liyong hapahan Northern Samar. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Ginadmitar naman itong Department of the Environment and Natural Resources sa DENR nga nagpapabiling nga dako nga ayat ang pagpatuman ng solid waste segregation ng mga komunidad. Sanglit ginaro hini itong bulig ang mga local government units agad hulos nga masunod itong programa nga iginlalarang naman habalaod. At itong report ni Hansel Cuevas. Aminado ang Department of Environment and Natural Resources nga nagpapabilin nga dako nga ayathan nasod ang problema ha basura. Inibisan pa man hagin papadulot nga balaod partikular han Republic Act 9003 o an Ecological Solid Waste Management of 2000 nga nagmamando para han waste segregation. Sumalaha DENR usahan nakikita problema inandiri istrikto nga pagpatuman han balaod ha lokal nga level. Dapat manggud daw maging agresibo ang mga local government units hapag monitor ha mga buro-barangay hapag siguro nga nasusunod ang maupay nga waste management. Diri daw kakayahon ha nasyonal nga gobyerno o han DENR la ang pagsulbarhan problema ha basura. Ginbubuhat daw tanan han ahensya ang paghatag han technical assistance, capability support ngan information dissemination han mga balaod pankalibungan pero responsibilidad naman daw liwat han LGU
an pagsiguro nga na ipapatuman ini pag-alutagahin eksakto nga pondo para ha implementasyon ngan pagsiguro ha ira mga kontrata para han eksakto nga waste segregation ha ira waste collection providers. Dako daw liwatan papelhan barangay hapag edukarhan mga mulupyohi uno nga importansyahan waste segregation ha mga panimalay. Ig-aktibar ngan gamiton hinhulos an mga materials recovery facilities agud malikayan an pagsaranghan mga basura ha kundiin-diin la nga lugar nga nagre-resultahin polusyon, sakit ngan iba pa. Labaw manggud daw hatanan an eksakto nga pagbubulag-bulaghan basura tikang ha madurunot nga mga butang ngadto ha mga magagamitan o marirecycle pa inuna magtitikang ha mga panimalay nga hinaot daw unta inseryosohon han nga tanan. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Nahulog na hakamot ang mga otoridad sa nga wanted person nga may kaso nga resistance and disobedience to person in authority mahuman nga maaresto din yung Tacloban. At itong report ni Dan Kirkerkies. Arestado ang 29 anyos nga wanted person sa syudad ng Tacloban naginhimo nga pagserbihin warrant of arrest han Police Station 3 han Tacloban City Police Office didto barangay 58 Aslom Sagkahan Tacloban City. Ang akusadong ginkilala kan Chilton Lagunsad, tricycle driver nga residente na sabi nga lugar nga iniin na pinulusaran hin mandamiento di aresto para han kaso nga resistance and disobedience to person in authority nga gin-issue ni Honorable Mario Nicolas Sora han Branch 2 han Municipal Trial Court in Cities ngan may dagin rekomendar nga piyansa nga nagkakantina din 3,000 ka pesos. Hilagunsad ang gindarang ato Police Station 3 han Tacloban City Police Office para han dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon ug segtubin nito a Court of Origin. Dan Kirkrikiaz, Arangkada Balita. Arangkada Weather. Arangkada Weather Update. Samtang ato naman ibaroan itong magiging lakatan naton panahon ni pinaagyan 24-hour public weather forecast tikang hapagasa. Padayon lagi hapon nga nakakaapekto pera nga parte itong Pilipinas ang low pressure area nga uri nga nasipatan kanina Hirania, Coron, Palawan. Initong rason ang urog nga madampog nga kalangitan nga may da mga patsara nga pag-uran ngan pagdalugdog ngan kikilata Habico Region ni Maropa ngan Quezon. Ang Metro Manila naman nga liba pa nga dapit ang naso din magkakamiada naman inusay nga madampog nga kalangitan labot na layton mga puro-puro nga mga pag-uran o pagdalugdog ngan kikilata dara naman itong presensyahan mga localized thunderstorms. Haato naman provincial forecast papareho magkakamiadan usahay lang nga madampog nga kalangitan nga may dala posibilidad din puro-puro nga mga pag-uran itong probinsyahan Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar ngan biliran. Hapang kabugusan nagmumulay ang temperatura tikang 24 nga da 35 degrees centigrado. Dinhin naman na syudad ng Tacloban magkakamiada lakitan usahay nga madampog nga kalangitan nga may dala tsansain puro-puro nga mga pag-uran. Gimbaba na itong pag-asa nga magpapabilin ini nga maupay nga panahon tubtob nga reton Sabado nga adlaw. Hapag kina nagmumulay naton temperatura tikang 25 nga da 33 degrees centigrado. Nga naman ito naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras. Para naman itong kadugangan ng may impormasyon ng mga balita, bisitahan niyo itong Facebook pages ang FMR ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon i-download ang FMR app sa Google Play Store para mga Android users. Download na kamo para maging updated ito na aton mga presko nga balita. Pwede nagyapon makita dito na Arangkada YouTube, i-search lang PRTV News Tacloban, i-like ito, mag-subscribe, nga ni-click naman ang notification bell para maging updated ito na aton mga presko nga mga videos. Nga nangaran naman itong bugos sa para sa PRTV News Team, ako naman inuwali Yogoy, damang salamat, nga maupay nga tak na haiyong nga tanan.